Hay mga pare kong tunay, kamusta naga kayo? Namiss niyo ba ako? Siyempre dapat oo. Joke lang. Hindi nga po pala ako nakapag-upload mga pare ko ng vlog kahapon. Paano ba naman habang ine-edit ko nga kagabi mga pare ko na-delete? Naiiyak nga ako kagabi mga pare ko, hindi ko alam yung nararamdaman ko. Paano ba naman sayang yung effort ko kahapon? Pero sabi ko nga hayain at kasama yun sa buhay. Sobrang hirap din talaga mga pare ko kapag yung cellphone mo ang liit na ng storage tapos naglalag pa. Pero sabi ko nga mga pare ko, tiis-tiis lang at balang araw makakabili rin tayo ng mas maayos na cellphone. At ayun nga mga pare ko, mag-iigib na ako. Tapos na nga pala ako mga pare ko maglinis ng bahay at ngayon naman ididiligan ko yung mga buhangin sa kusina at sa terrace. Araw-araw ko nga pala yung dinidilig mga pare ko, paano ba naman para hindi magalbok sa paa. Nagtataka rin nga ako mga pare ko. Halos isang buwan ko nang dinidiligan yung buhangin, hindi pa rin tumutubo. Joke lang. Alas 10 na nga rin pala nito mga pare ko, tinanghali na naman kaming magising. Paano ba naman hindi nga kami sanay matulog na maaga mga pare ko? Kagabi nga mga pare ko, hindi na kami nag-cellphone ng jowa ko at matutulog na kami. Tapos kala ko mga pare ko ako lang yung gising. At pagtingin ko nga mga pare ko sa mukha ng jowa ko ay mulat pa rin. Hindi nga kami makatulog na maaga mga pare ko dahil hindi kami sanay. Kaya ang ending mga pare ko ay alas 12 na rin kami nakatulog. Nasanay na rin nga mga pare ko yung katawan namin. Kaya naman hindi kami makatulog na maaga mga pare ko. At yun nga mga pare ko, tapos na ako mag-igib. Sobrang hirap nga mag-igib mga pare ko, lalo't pagkatapos mo mag-video babalik at kukuha namin yung camera. Nakakapagod rin talaga mga pare ko. Kaya nga ng mga oras na yun mga pare ko, pagkatapos ko mag-igib basang-basa ng pawis yung damit ko. Pero okay lang, ang mahalaga importante. At yan nga mga pare ko, babasain ko rin buhangin dito sa kusina. Hindi naman siya masyadong magalbok sa paa mga pare ko, pero gusto kong binabasa kasi nakakalatan ako. Nakakalatan talaga ako mga pare ko kapag tuyo yung buhangin kaya binabasa ko. Mabilis lang naman to mga pare ko dahil isang timba lang yung nagagamit na tubig. Sa mga oras ngayon mga pare ko, bago ko basain yung buhangin naglinis-linis muna ako dyan. Para pagkatapos ko magbasa ng buhangin, wala na akong lilinisin sa lamesa. May ngalan pala ng jowa ko ngayon dito sa bahay mga pare ko. At yung tatlo kong kapatid ay nasa school. Kaya naman mabilis lang rin ako nakapaglinis mga pare ko. Paano ba naman pag ang dami namin dito sa bahay, hindi ako makapag-focus sa paglilinis ko. Sobrang sarap rin talaga mga pare ko maglinis kapag maunti lang yung tao sa bahay or ikaw lang. Kasi makikita mo yung mga kalat ng maayos. Kapag maraming tao mga pare ko, sobrang hirap. Paano ba naman pauli-uli at hindi mo na makita yung kalat? At nakakagalit nga mga pare ko, baling yung mga kapatid ko na lang ang itapon ko. Joke lang. Pero sa totoo lang mga pare ko, yung tatlo kong kapatid hindi rin naman makalat sa bahay. Paano ba naman naitakot sa akin at baka sigawan ko? Joke lang. Nagagalit nga lang ako mga pare ko kapag yung mga ginamit nila hindi nila mabalik sa pinagkuhaan nila. Paano ba naman ibabalik na nga lang hindi pa magawa? Ayoko pa naman mga pare ko na makalat. Kaya naman pag nagagalit ako, bumubuga ako ng apoy. Joke lang. At ayun nga mga pare ko, tapos na ako sa kusina. At ngayon naman ay doon naman ako sa terrace. Mag-aalas 11 na nga nito mga pare ko. At hindi pa rin kami nakakapagkape ng jowa ko. Kaya naman for sure alas 12 na naman kami magkakape. At tanghaling tapat na naman nga kami magkakape mga pare ko. Pero okay lang nga yun mga pare ko dahil kaming dalawa walang pinipiling oras ng pagkakape. Dahil nga sa sobrang addict namin sa isa't isa, ay sa kape pala. Kahit anong oras nagkakape kami mga pare ko. Mainit-init na rin nga pala niyan mga pare ko. Pero ayan nga't naka-jacket pa rin ako. Pero okay lang yan mga pare ko. Okay na yung mabanas kaysa naman mainitan, mangingitim na naman. Sobrang bilis ko pa naman umitim mga pare ko. Tipong isang linggo ka nagstay sa bahay para magpaputi. Tapos lalabas ka lang para bumili ng tindahan at nababad lang na konti, maitim na ulit. Pero sabi nga ng jowa ko mga pare ko, okay lang maitim, pogi naman, joke lang. At ayun nga mga pare ko, tapos na ako dito sa terrace. At pagkatapos ko nga dyan mga pare ko, pinuntahan ako ng tita ko sa bahay at nagpasama siya sa akin. Magpapawalis na nga daw siya para sa libreng bunutan ng ngipin. At ang kamalas-malasan nga ay 50 lang nakatao at 50 na yung nakalista. Pero nagantay pa rin kami dyan ng ilang minuto mga pare ko, baka pwede pa. Sa barangay Sumagi nga pala to mga pare ko at medyo malayo-layo sa amin. Pero umuwi na rin talaga kami at hindi na talaga pwede mga pare ko. Kasi nga 50 na yung nakalista. Niloloko ko nga siya dyan na sayang yung outfit niyang pang madam. Joke lang.
Nag-shade pa naman at talagang pinaghandaan yung pagpapabunot ng ngipin. Joke lang. Sobrang nababad na naman nga ako mga pare ko sa init. Tapos pagdating ko ng bahay, magpapasama na naman yung jowa ko. Bibili nga raw ng kape sa tindahan mga pare ko pero biglang nabago. Umigib na rin daw kami ng inumin dito sa kanto. Kaya naman sabi ko ay patay, babad na naman sa init. Joke lang. Sobrang layo nga pala nito mga pare ko sa bahay. Pero dito talaga kami umiigib mga pare ko minsan. Paano ba naman ilasang mineral nga yung tubig at hindi na kailangan bumili? Sobrang mahal din talaga ng tubig na mineral ngayon mga pare ko kaya umigib na lang kami sa bomba. Malinis naman yan mga pare ko at pwedeng inumin. Mas malinis pa nga yan mga pare ko sa pagkatao mo. Joke lang. Sobrang init talaga mga pare ko. Parang ako pinipritong pogi. Joke lang. Itong bahay na iniigiban nga namin mga pare ko ay ang may-ari nito ay kakilala ni mama. Pero hindi ako kilala. Pero nung sinabi ko yung pangalan ni mama ay anak daw pala ako nun kaya umigib na ako. Isa kong ang kapatid na lalaki mga pare ko ang kilala nila dahil yung lagi ang umiigib dito. Ngayon nga lang ako umigib dito mga pare ko dahil sobrang uhaw ko na. Hindi nga ako umiigib dito mga pare ko dahil nahihiya ako. At pagkatapos nga namin magigib mga pare ko ay nagpasama yung jowa ko dito sa tindahan ni tita. Yung asawa niya nga pala mga pare ko ay kapatid ng stepfather ko. Bibili nga daw yung jowa ko ng sitaw or kangkong pero wala kahit isa. Kaya naman tinuro ni tita dun sa highway. Napakunot na naman nga noo ko mga pare ko, paano ba naman mabababad na naman sa init? At sabi ko nga sa jowa ko mga pare ko kapag wala dito wag na kami pumunta sa bayan. Paano ba naman malayo-layo pa ang bayan at pag pumunta pa kami baka bumaga na ako. Joke lang. At yan nga mga pare ko nandito na kami at tinatanong ng jowa ko kung may sitaw or kangkong. Pero natatawa nga ako at kamalas-malasan wala na naman. Kaya sabi ng jowa ko ay dumaan na lang kami dun sa may kanto. At titingnan nga namin doon sa isang tindahan kung meron. At hindi ko nga alam dito mga pare ko ba't nagpipilit nagkikrave daw talaga siya ng sitaw at kangkong. Sabi ko nga itara at bibilit baka ikaw ay magasan, baka ikaw ay naglilina. Joke lang. At pagdating nga namin dito mga pare ko ay nakita agad ng jowa ko yung kangkong. Tuwan-tuwa nga siya dyan mga pare ko pero hindi niya binili. Paano ba naman sa sobrang init mga pare ko nalanta na. At nung tinignan ko nga mga pare ko medyo hindi na nga siya okay. Kaya hindi na namin binili at baka pag naluto namin at kami ang kumain mga pare ko malanta rin kami. Joke lang. Sitaw na nga lang pala ang binili namin mga pare ko. 20 nga lang yan mga pare ko at niloloko ko si ate kung pwedeng 5 na lang. Joke lang. Nakitan nga ako dito mga pare ko sa talong paano ba naman bilog. At nakita ko nga rin pala dito mga pare ko yung best friend mong pulang-pula yung mukha. Joke lang. At ito nga pala mga pare ko, bili na kayo ng kalabasa. Para naman luminaw yung mata mo at makita mo yung halaga niya. Joke lang. Ayan, fast forward na nga mga pare ko. Pag uwi namin ng jowa ko kanina ay nagkape na kami at kumain na kami. Nagpahinga nga lang kami ng ilang oras at nakatulog rin kami. At pagkagising ko nga mga pare ko ay alas 5 na. At paglabas ko nga ng kwarto ay nandito na pala yung mga kapatid ko. Sasamahan ko nga pala yung kapatid kong babae sa bungabong mga pare ko. Sasaglit nga kami ng bungabong mga pare ko at humiram ako dun sa kaibigan ng jowa ko ng skirt. At gagamitin ng kapatid kong babae bukas sa defense nila. Pinauna ko na ngayong kapatid kong lalaki mga pare ko dahil bibili siya ng gasolina. Malapit lang rin naman mga pare ko kaya naglakad na lang rin kami papunta doon ng kapatid ko. Liligo nga muna sana ako mga pare ko kaso baka abuti na kami ng gabi. Kaya sabi ko mamaya na lang ako liligo at pumunta muna kami ng bungabong. Mabango pa rin naman ako mga pare ko kahit amuyin niyo pa. Joke lang. Mainit pa rin nga pala mga pare ko pero hindi na yan masakit sa balat. At sabi nga ng iba mga pare ko yung init daw sa hapon vitamins na yan. Kaya naman kung kulang kayo sa vitamins mga pare ko magbabad kayo sa init ng bandang mga alas 5. Joke lang. Kami nga lang pala mga pare ko sana ng kapatid kong babae pero gusto sumama ng isa kong kapatid. Niloloko ko nga sa dyan mga pare ko na baka kaya gusto niya sumama ay gusto niya makita yung kapatid ng kaibigan ng jowa ko. Joke lang. Sinama nga pala namin yan mga pare ko para may taga-video. At saka masarap din tong kasama mga pare ko dahil kakulitan ko to lagi. At pag tumatawa nga to mga pare ko ay parang ik-ik. Kaya ang sarap nitong kulitin at patawanin lagi. At ayun nga mga pare ko sa kasamang palad. Ay may LTO nga daw sabi ng mga tao nakatigil dito. Doon nga daw nakapwesto yung LTO sa may arko ng bungabong. Kaya naman tumigil muna kami dito at mag-iintay kami. Buti na nga lang at may nagsabi sa amin kundi dire-diretso kami. At
Patay nga kami kay mama nito pag nahuli kami ng pulis. Hindi nga lang kami mga pare ko yun nandito dahil marami din nakatigil dito. At hindi rin nga nagtagal yung LTO mga pare ko at umalis rin. Siguro nga kaya umalis si baka nainip at walang mahuli. Paano ba naman lahat nakatigil? At yan nga mga pare ko, nagbiyahe na ulit kami paalis. Paano ba naman malayo pa nga at mamaya abuti na kami ng gabi. Pero sa mga oras na yun mga pare ko, kinakabahan pa rin ako. Paano ba naman baka nandun pa yung LTO at bumulaga sa amin? Joke lang. Pero ayan nga't mga pare ko at naglalampasan na rin ibang nagamotor. Ibig sabihin ngayon umalis na talaga yung LTO. Natatawa nga ako sa mga oras na yun mga pare ko dahil sobrang dami. At sobrang dami nga mga pasaway na mga walang lisensya at helmet. Na mga takot sa pulis at isa na kami doon. Joke lang. Pero nag-iingat rin naman talaga kami mga pare ko. Paano ba naman ang hirap nga makipagsabayin lalo't yung mga nakakasalubong naming sasakyan malalaki. Kaya ayan nga't gilid-gilid na yung daan namin. Motor nga pala ng mga kapatid ko yung dala namin mga pare ko. Hindi na nga pala sumama yung jowa ko mga pare ko dahil tinatamad daw siya. Kaya sabi ko doon na lang siya sa bahay at kami na lang pupunta kasi saglit lang rin naman. At after nga na ilang minutong biyahe mga pare ko nandito na rin kami. Wala na rin kasing mahiraman ng skirt yung kapatid kong babae. Kaya naman nagtanong ako dito sa kaibigan namin ng jowa ko dito sa Bungabong kung meron siyang skirt. At sakto at meron nga daw siya kaya naman hiniram ko. Paano ba naman igagamitin na nga ng kapatid ko bukas sa kanilang defense? Hindi ko nga sure mga pare ko kung bagong bayan yung address nito basta dito to sa Bungabong. Chinat ko na rin talaga siya mga pare ko na pupunta na kami kasi baka umalis siya. At baka nga andot na namin dito mga pare ko yung mga itik. At pagdating nga namin mga pare ko nandyan na siya sa labas. Niloloko ko nga siya mga pare ko ba't ang pula ng mata niya. Paano ba naman naipuyat dahil dumayo kami dito ng inom kagabi ng jowa ko. At dahil nga doon hindi na rin nga yata siya nakapasok sa school. At ayun nga mga pare ko saglit lang naman kami doon kinuha lang namin yung skirt. At hindi na nga kami nagtagal dahil aabuti na talaga kami ng gabi. Niloloko ko nga dyan dalawa kong kapatid, skirt lang yung kukuhanin, tatlo-tatlo pa kami. Kala mo naman kasing bigat ng bahay yung kukuhanin namin. Malapit na rin maggabi nga pala mga pare ko. Kaya hindi rin na kami tumigil dun mga pare ko dahil nga hindi pa ako naliligo. Sobrang banas na rin talaga mga pare ko. At natatawa nga ako dyan sa sarili ko mga pare ko. Paano ba naman ang dami ko nang narating wala pala akong suot na brief. Kalimutan ko na nga na wala nga pala akong suot na brief mga pare ko. Hindi nga pala ako nagbibrief mga pare ko. Paano ba naman sobrang banas? At ayan nga mga pare ko, fast forward, malayo-layo na rin na biyahe namin. At ayan nga mga pare ko, lumulubog na yung araw. Sobrang ganda nga dyan ang langit mga pare ko, baling umakyat na. Joke lang! At ayan nga mga pare ko, nadaanan na naman namin tong Alberto's Grill. Bagong gawa nga yun mga pare ko at sobrang ganda at sobrang aesthetic niya. At mukha nga siyang pang mayaman mga pare ko. Iniisip ko kung kailan ako makakakain doon. Joke lang! At fast forward nga mga pare ko, nandito na kami sa amin. At kung makikita nyo nga ayan at inabot na nga kami ng gabi. At pagdating nga namin mga pare ko, hinahanap ko agad yung jowa ko dahil na-miss ko agad siya. Joke lang. Hinanap ko nga siya kanina dyan mga pare ko sa kusina pero hindi ko makita at ito at nandito pala sa kwarto namin. At niloloko ko nga siya at himala at nagtiklop siya ng damit. Paano ba naman mga pare ko, ako nga nagtitiklop ng damit namin dahil gusto ko maayos. At ayun nga mga pare ko, nagpasama sa akin yung isa kong kapatid na lalaki. Kukuhanin nga daw namin yung isa namin ceiling pan dun sa dati namin bahay. Kasi ngayon ceiling pan na ginagamit nila hindi sa amin. At kukuhain na nga daw ng may-ari dahil gagamitin at dadalhin dun sa pagupitan. Kaya naman kukuhain namin yung dati naming ceiling pan dun sa dati naming bahay. Para nga may magamit sila dun sa bahay dahil sobrang banas. Nilalak nga namin itong mga pare ko. Paano ba naman pag hindi nakalak dito ginagawang bahay-bahay ng mga bata dito? Nililinisan ko pa naman to dahil dito kami naglalaba. Paano ba naman makanlong dito tsaka dito malapit yung bomba? At ayun nga mga pare ko, buti na lang gumagana pa to. Dahil kung hindi wala silang gagamitin. At ayun nga mga pare ko, pauwi na kami dahil maliligo pa ako. Yun lang rin nga pala ngayong araw mga pare ko. Maraming salamat nga po pala sa panonood. At sana'y patuloy niyo akong suportahan. Mahal ko kayo mula din sa amin hanggang diyan sa inyo. Bye-bye!